Kay Soto, mega jackpot dahil kahit 2 taon ng undrafted, ay kasama pa rin sa mga top big men na tinututukan ng mga NBA teams. Kaya nasa kay Kai na ang bola kung papaano niya makumbinsi ang mga NBA teams na karapat-dapat siyang makakuha ng guaranteed NBA contract. Well, mega jackpot talaga ang NBA team na makakakuha kay Kai from the free agent market dahil low cost, so low risk rin pero high reward. Watching the NBA Conference Finals at naglaro si Rudy Gobert, pero nakita natin ang malaking kaibahan ni Gobert at Kai. Well, I'm not saying na mas magaling pa si Kai kay Rudy Gobert, pero siguradong mas skilled si Kai compare kay Rudy Gobert. Unang-una ay mas mahirapan pa sana kung meron pang tira sa mid-range itong si Rudy Gobert. Many times, iniwanan lang nila si Gobert dahil alam nilang walang mid-range game ito. Unlike Kai Soto na isang deadly player pagdating sa mid-range. Dito pa lang, mas upgrade na si Kai. At hindi lang sa mid-range, kundi mas malala pa na kapag nasa 3-point area si Rudy Gobert, ay nagsag talaga ang depensa. Kaya nahihirapan itong si Anthony Edwards dahil hindi nahihila ni Gobert ang kanyang bantay sa labas. So dito rin merong malaking advantage si Kai dahil kahit hindi siya volume 3-point shooter, ay alam ng lahat na may kamay talaga si Kai sa tres, kaya nahihila niya ang depensa at na-open ang ilalim. But one would argue na ang primary reason na nandyan si Rudy Gobert ay ang kanyang inside defense. Well, parang mas slower pa nga siya compared kay Kai. I don't know, I may be blinded, pero yun talaga ang nakikita natin na kahit ang kanyang talon ay hindi gaanong impressive. Again, I am not saying na mas magaling pa si Kai kay Rudy Gobert, pero what I saw ay ang lack of offensive skill ni Rudy Gobert na naging malaking factor sa mga talo ng Minnesota Timberwolves. Kahit ang footwork ni Rudy Gobert sa ilalim ay talagang nahihirapan siya. Pero buti na lang at maganda ang kanyang rebounding at ang kanyang pagiging physical player na malaking tulong sa kanyang effectiveness. So kung titingnan natin ang comparison ni Kai at Rudy Gobert, ay ang kulang nilang ni Kai ay ang kanyang lakas at physicality. All other facets sa game ni Rudy Gobert ay may lamang talaga si Kai. Not to mention na hindi kaya ni Rudy Gobert ang paglalaro above the rim na siya namang strength ni Kai. Kaya bulag na ang NBA kung hindi nila makikita ang value ni Kai Soto bilang big man. Watching Rudy Gobert in a series makes me believe na matagal ng NBA ready ang skills ni Kai, pero ang kakulangan lang talaga ay ang kanyang lakas. Sa ngayon ay malapit nang makukuha ni Kai ang kailangan niyang lakas para makapaglaro at par with the likes of Rudy Gobert. Kung sa depensa naman ay potentially malalampasan pa ni Kai si Rudy, at ngayon pa lang ay naniniwala na tayo na makakapasok na si Kai this year sa NBA. Napaka-skilled lang talaga ni Kai at nagkulang lang sa lakas, kaya ngayong lumalakas na siya ay wala ng dahilan kung bakit hindi siya mabibigyan ng isang NBA guaranteed contract. Kailangan lang ipagpatuloy ni Kai ang kanyang pagpapalaki ng kanyang katawan at pagpapabigat sa tulong ng kanyang personal strength and conditioning coach na si Melantin, na kung saan kampante tayo na makukuha ni Kai ang kanyang kailangan kung tuloy-tuloy lang ang kanyang pagpupursige at pagsasakripisyo. I know Kai sacrificed a lot dahil sa kanyang NBA dream, pero mega jackpot rin si Kai dahil parang happy na ngayon ang kanyang love life. We are not saying na meron ng girlfriend si Kai, pero kung totoo man na he is dating with Real Madrid, ay deserve naman ni Kai ang magka-love life. At balitang NBA naman, sina Luka Doncic at Kyrie Irving ang nangunguna sa Dallas Mavericks tungo sa NBA Finals matapos tanggalin ang Minnesota Timberwolves. Ang Dallas Mavericks ay nanalo sa Western Conference Finals sa pamamagitan ng pagpigil ng Minnesota Timberwolves sa Game 5 na umuunlad patungo sa NBA Finals. Matapos hindi nagtagumpay na tapusin ang Timberwolves sa Western Conference Finals sa Game 4 sa kanilang home floor, nagawa ng Dallas Mavericks ang trabaho sa Target Center sa Game 5. Ang Mavericks ay nakamit ang isang 126-103 blowout panalo na nagkamit ng 4-1 series victory.
Nagsimula si Luka Doncic ng mainit na pagtatanghal, nagtala ng 12 sa unang 16 points ng Mavericks. Patuloy na ginamit ng Minnesota si Anthony Edwards bilang pangunahing tagabantay kay Luka Doncic, habang si Jaden McDaniels ang checky kay Kyrie Irving. Namuno ang Dallas ng hanggang 8 puntos sa period na to. Ang Timberwolves ay nagtala ng 10-2 run para ito ay makapantay sa 18-all. Nakasama ang steal ni Anthony Edwards ng bola mula kay Luka Doncic at sinundan ng 3-pointer sa gilid ni Mike Conley. Sa halip na mag-settle sa laro, ang Minnesota Timberwolves ay na-outscore ng isang nakakabiglang 51-22 margin. Sa natitirang bahagi ng first half, nagtakda ang Dallas Mavericks ng 69-40 halftime advantage. Si Luka Doncic ay nakahanap kay Derek Lively para sa huling lob para putulin ang pagkapantay. Pagkatapos, si Paige Washington ay nakakuha ng malawak na pagtatapos sa transition. Patuloy lang ang momentum ni Luka Doncic sa pamamagitan ng isang mid-range jumper at ginawa itong 6-0 run para sa 24-18 na kalamangan. At hindi doon nagtatapos si Luka Doncic. Ginamit niya ang isang puwang upang makuha ng malalim na pull-up 3-pointer. Pagkatapos pumutok ng mid-range jumper at ginawa itong 30-18. Pumasok sa timeout na mayroong 2 minutes 23 seconds ang natitira sa opening period at si Luka Doncic ay nakapuntos ng higit pa kaysa score ng Minnesota Timberwolves na 20 points. Ang Dallas Mavericks ay namuno ng hanggang 16 points sa first quarter matapos na atakihin ni Luka Doncic mula sa taas bago makahanap kay Gafford para sa isang malakas na alley-oop slam. Sinundan ni Kyrie Irving ng isang buzzer sa pamamagitan ng isang drive. Ang Dallas Mavericks ay nasa 35-19 papasok sa second quarter. Merong malinaw na pagkakaiba sa kakayahan ng Dallas Mavericks na protektahan ang rim ng maaga na merong Derek Lively na nagbabalik. Nagsimula ang Dallas sa second quarter kahit na si Maxi Kleber at si Derek Lively ay naglaro kasama sa isa't isa. Tumama si Kyrie Irving ng isang step back mid-range jumper para buksan ang quarter. Pagkatapos, si Maxi Kleber ay nakapuntos ng isang catch and shoot 3-pointer para gawing 40-19. Ang momentum ay pabor pa rin ng Dallas Mavericks hanggang sa ibalik ng Minnesota Timberwolves sina Karl Anthony Towns at Rudy Gobert, with Luka Doncic controlling the game on both ends kasama ang isang steal against Naz Reid by pulling the chair in the post for a steal before it ultimately lead to a 3-pointer for Paige Washington. Dallas Mavericks continued to dominate at ang Dallas Mavericks ay umakyat ng hanggang 22 points bago ang break at nag-iinit si Kyrie Irving hanggang naghahanap ng mga bukas na kakampi.